Good news naman para sa mga may sakit sa kidney dahil siguradong malaking tulong sa kanila ang mas pinalawig na benefit package ng PhilHealth. Alamin niyan sa report ni Kenneth Pasyente. May problema na sa bato nang ipinanganak si Zach. Kwento ng kanyang tatay na si Ian. Nakitaan na hindi lumalaki ang kidney ng bata. Pero imbes na sumailalim sa dialysis, mas pinili nilang mag-asawa na magpa-kidney transplant na lang, na naging matagumpay naman na naisagawa nitong Pebrero. Gayunman, naging hamon sa kanila ang gastusin. Actually, mas malaki ang gastusin sa post-kidney transplant sa medication kasi this is lifetime. Si Zachary, nag-start siya ng 25,000, ngayong ika-4th month niya, nasa 17,000 na lamang siya. Ang alalahanin na yan ni Ian, tinugunan na ng pamahalaan. Kasabay kasi ng pagdalaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI ay ang pagpapalawig pa ng Z-Benefits Package para sa post-kidney transplantation services ng PhilHealth. Layunin nito na matiyak na maibsan ang financial burden ng mga may sakit na chronic kidney disease, hindi lamang sa pagpapadialysis at transplantation kundi pati na rin sa gamutan. Noong 2024, ang coverage ng PhilHealth para sa kidney transplant ay 600,000. Ngayon, palalakihin na natin hanggang sa 2.1 million pesos na ang coverage para mabawasan ng mga... At sa unang pagkakataon, mapapatupad na ng PhilHealth ang benefit package para tugunan ng gastusin para sa kidney transplant patients. Kasama yung immunosuppressive na medication, drug prophylaxis, antibiotics at iba pa. Sa ilalim ng benepisyo para sa mga bata, ilan sa mga babayaran ng PhilHealth ang 73,065 kada buwan na immunosuppressive medications para sa unang taon at 41,150 kada buwan sa mga susunod na taon. 45,570 kada buwan para sa drug prophylaxis o antibiotic para makaiwas sa impeksyon at 37,585 sa bawat 3 buwan na pagpapalaboratorio para sa unang taon at 14,078 naman sa kada 3 buwan para sa mga susunod na taon. Habang sa mga nakatatandang pasyente, 40,725 para sa immunosuppressive medications, 18,932 para sa 6 na buwang gamutan, 11,242 para sa bawat 3 buwan na pagpapalaboratorio para sa unang taon, at 8,125 naman sa kada 3 buwan para sa susunod na taon. Malaking katipiran para kay Ian ang naturang bagong benefit package. Hindi na namin problema talaga ang gastusin sa medication. Ayun. So yung trabaho ni Mrs., lahat ng kikitain namin ay hindi na mapupunta sa gastusing hospital, medication, kundi mapupunta na sa mga basic needs and education ng aming mga anak. Tiniyak naman ng Pangulo na makatatanggap din ng suporta ang mga donor na tatanggap ng 1,900 kada 6 na buwan. Tiniyak din niya ang pagpapabuti ng pasilidad ng NKTI. Tinutugunan din anya ng pamahalaan ang pagpapababa ng halaga ng gamot. Pinarami pa namin ang listahan ng gamot para dito sa ating mga pasyente na hindi na VAT-free, hindi na magbabayad ng buwis pagpasok upang maibaba natin ang presyo ng mga gamot. Nagpaalala rin ng Pangulo sa publiko na mag-ingat sa mga kinakain lalo't pangunahing dahilan ng chronic kidney disease ay maaalat at matatamis na pagkain. Kailangan natin ang tulong ng mga magulang, ng mga teacher, pati na mga sa industriya. Nasabihin naman natin, yung mga naghahanda ng mga fast food, bawasan naman nila yung paglagay ng asukal para naman yung mga kabataan natin ay hindi mapunta sa ganitong kondisyon. Ayon naman sa PhilHealth, tinatayang nasa 300 billion pesos ang kabuang pondo ng kanilang benefit packages, kabilang na ang CKD post-transplant care. Nilinaw din nito na kung sa mga ward ng pampublikong ospital naka-admit ang pasyente, kasama na rin sa pakete ang professional fee ng mga doktor. Pero kung sa mga pribadong ospital naman, kapag po dun sa mga pribadong kwarto, ito po ay negotiated with the doctors. Kaya po bago po gawin yung isang procedure, meron pong parang kontratang pinipirmahan ang ating pasyente at ang ating pong mga doktor kung magpaano po yung napag-agrihan na karagdagan kung sakali po meron mang karagdagan. Umaasa din ang NKTI na makatutulong ang pinalawig na benepisyo na makahikayat pa ng organ donor. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.